Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong post ng Manila Times tungkol ito sa isang survey conducted by Tangery na ang may pinakamataas daw na rating, highest satisfaction rating sa kanilang survey is ang Office of the President. Wow naman, palakpak tayo dyan, ano? So ito, basahin ko. President Ferdinand Marcos Jr. received a 61.8% satisfaction rating, the highest in a survey on government performance conducted in May. The Tangery research firm said the President high mark, a 10% increase from the last survey, positioned the Office of the President as the highest rated branch of the Philippine government. Okay? So punta tayo sa mismong article. So, Marcos Congress Armed Forces receive highest satisfaction rating in May. Full. Tangery. O bago ko basahin, ano? Labanan ito ng mga surveys dahil napapanahon sa eleksyon eh. Bahala ng taong bayan kung maniwala kayo o hindi. Basta ang aking pinapaniwalaan na credible survey, meron na siyang credibility. Pulse Asia, SWS, Publicus Asia, at saka WR Numero. Yang apat na yan, malapit sa katotohanan, sa aking opinion, sa aking observation. Kaya lang ang dalawa na hindi ko pinapaniwalaan, personal opinion ko lang ito, itong Tangery at saka Okta Research. Basta silang nag-publish ng result, grabe, sobrang taas ang rating ng Pangulo, rating ng Romualdez, rating ng Congress. Anyway, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong pananaw. Kaya ako, hindi ako naniniwala sa survey ng Tangery. Kailan na ang Tangery? Nagsimula lang nung 2022 election. Yan lang, batang-bata. Ang Pulse Asia, ang SWS, ang tagal ng mga survey firms ang mayan. So, iba ang, kung i-compare mo ang resulta ng SWS, Pulse Asia, halos magkaparehas ang result ng SWS at Pulse Asia. Kabaliktaran naman ng Tangery. Basahin ko lang ang article. President Marcos received a 61.8% satisfaction rating. The Tangery research firm said President's high mark 10% increase. The surge in approval is largely attributed. Ano daw? Ang dahilan. Dito na. On campaign promises, including a rollout of 20 rice. Doon lang tayo. Anong nangyari sa 20 pesos per kilogram na programa nila? Isang araw lang. Sa Cebu lang. Isang araw lang After that, pinatigil na. Dahil bawal sa eleksyon. Isang araw lang na nagbenta. Tapos yung binentahan pa nila, nabibilang mo lang yung vulnerable sectors of society lang. Senior citizens, PWDs, solo parents, at saka indigents, yung 4Ps. Yun lang. Ilang percent lang sa sector of society yung nabibenta nila, isang araw lang. Tapos tataas na kaagad ang rating. We were not born yesterday. Kaya lang, anyway, kaya nga in-explain ko ito para baka mamaya ma-mind conditioning ang iba. Kaya ako nagpapaliwanag lang, nasa inyo kung maniwala kayo. Ang survey ng Pulse Asia, ang satisfaction rating lang Pangulo, 25% lang. Bumaba siya ng 17% nung nakaraan nilang surveys, 42. From 42, biglang bumulusok ng
25. Nawalan siya ng 17%. Bakit? Maraming factor. Yung tumataas na presyo ng bilihin, yung korupsyon sa bansa, yung mababang sweldo, yung kakulangan sa trabaho. Yan yung findings ng Pulse Asia. Plus, pinakamalaking rason, yung ginawa nila kay PRRD. Yun ang findings ng Pulse Asia. So, grabing pagbulusok. After that pagbulusok, Pulse Asia, yun na, nagsilabasan ng mga surveys. Yan, palaging Okta and Tangerie ang ginagamit nila para tataas ang kanilang numero. I think Tangerine rin ata. Tangerine nag-survey na ang Congress daw, among government agencies, basta Congress, napakataas ang kanyang satisfaction rating. Campaign promise, 20 pesos per kilo. Irrigation projects, boosting farm yields. Anong boosting farm yields? Nag-i-import nga tayo eh. Maniwala pa ako na dumami ang ating production kung hindi na tayo nag-i-import. Ano nga tayo ngayon? Guinness World Book of Records holder tayo. Tayo ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Nakakaya ang mga bansa na binibilhan natin ng bigas, sila yung natuto sa atin noong 1970s. Panahon ng Marcos Sr. dahil magaling talaga ang Marcos Sr. Noong masagana 99 program niya, ang mga Vietnamese, Cambodians, Thailanders at iba pang Southeast Asian nations pumunta sa Pilipinas, nag-aral ng rice production. Tayo ang nagturo, mga scientists natin, professors natin, nagturo sa kanila. Tayo ang abundansya ng bigas noon, panahon ng Marcos Sr. Ngayon, baliktad sa Marcos Jr. Tayo na ang mababa ng produksyon ng bigas. Tayo nang nag-i-import. Tayo nang bumibili sa mga nasyon, mga bansa na tinuruan natin. Kaya saludo ako sa Marcos Sr. But dito sa Marcos Jr., I'm sorry. Kaya hindi niya may pagmayabang na sabi niya, campaign promise fulfilled na. Yung 20 pesos per kilong bigas, isang araw lang, tapos highly subsidized. Inaabunuhan. Saan galing yung pera na inaabuno? Galing sa taxpayers. Kaya hindi tayo dapat magpasalamat sa administrasyong ito yung 20 pesos per kilong bigas program na benta nila. Kasi hindi nangyari yon dahil sa magandang programa ng agriculture. Nangyari yon dahil sa subsidy. So, I'm sorry. Hindi ako naniniwala dito sa survey ng Tangerine na ang Office of the President o ang presidente nakakuha ng 61 point something satisfaction. Naniniwala pa rin ako doon sa Pulse Asia survey na 25% lang ang kanyang satisfaction rating. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mo og yero, so karon ako siyang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay, mayong udto. Mayong udto. So, muna niyang natabang sa inyo ang yero. Muna na siya. Maayo na gid ang inyong atop. Maayo na gyud. Unsa ang imong ika-istorya? Unsa imong ika-istorya bahin sa gitabang nga hero sa inyo nga karon nakaatop na mo og bag-o? Unang-una, salamat sa Ginoo. Oo. Nga natabangan mi aning sin. Ug labaw na sad sa naglantaw ani nga video. Hinaot unta
Mapadayon ni nga tabang kay daghan pang nanginanglan nga sama namo. Mm. Tungod kay wala ni nga tabang di pagid mi kabalay kay lisod among panginabuhian dire. Mm. Unsa ra di inyong kuan, inyong trabaho? Uma. Gapang uuma lang. Mm. So, Kuan kuan na gyud. kay mga mais. Oo, so nagpasalamat ka kay natagaan na mo gero kay kung wala pa ni nga tabang dili pa mo kabalay unta. Dili pa kinunta. Salamat jud kay sa nag-sponsor ning kuan. Oo, sige salamat kaayo.